inaugurasyon sa pag-upo ng bagong presidente ng Amerika na si Donald Trump, PBBM tablado. Opo, tama po yung narinig po ninyo, ano? Tablado po si PBBM sa gagawing inaugurasyon ng ito pong pag-upo ng bagong presidente po ng Amerika na si Donald Trump. At yan po ay ang pinapakalat po. Pinapakalat po ng mga Duterte supporters po yan. Na di umano, tablado daw nga po si PBBM sa nasabing inaugurasyon. Hindi daw kasi imbitado si PBBM at ang gusto daw ni Trump ay si Duterte at saka itong si BP Inday. Ay naku, napakalaking fake news na naman po yan mga kababayan at mga ka-explore. Okay, bago natin ipagpatuloy ito, sana po yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, pasubscribe naman dito sa aking munting channel. Maraming salamat po at maligayang bagong taon na rin po sa inyo. Sana po maging maganda po ang bagong taon para sa ating lahat. Ano po? Ang tanong, may imbitasyon po ba? Yan ang tanong ko eh. May imbitasyon po ba si Duterte o kaya si BP Inday mula po sa Amerika? O kaya galing po kay Donald Trump? Di ba? May imbitasyon ba kaya? Oo. Nagpapatawa naman ang mga ito, ano? Itong mga taga-kahol ng kanilang kampo, puro patawa. Alam nyo, mga kababayan, mga ka-explore, kahit kailan pala, hindi po ginagawa ng Amerika ang pag-iimbita. O kaya sadyang hindi inaanyayahan ng gobyerno ng Amerika ang mga head of states sa mga ganitong klase ng pagtitipon, yung inaugurasyon ceremony nga po, kung saan ang mga imbitado lang pala dito o kaya tinatawag nating ang inaasahan dadalo ay ang mga resident ambassadors. Yan. Mga resident ambassadors po na nandun po sa Washington DC. Sila po ang inaasahan na dadalo bilang kinatawan po ng bawat bansa. Ganyan po. Ganyan po ang talagang nangyayari. Kaya kung hahanapin nila yung imbitasyon po kay PBBM, nako, wala po talaga. Kahit sinong head of state, presidente man o kaya ano tawag dito, yung prime minister man, hindi po talaga iniimbitahan sa mga nasabing inaugurasyon sa pag-upo po ng susunod na Pangulo. Ayan, kagaya po ng sinabi ko kanina, napakalaking fake news po na naman po itong pinapakalat ng mga ito. At ayon pa kay Ambassador Romualdez, ano po yung ating ambassador po doon sa Amerika, siya po ang ating resident ambassador sa Washington DC. Taong 1800 pa, ganito na po ang setup ng Amerika. Pagdating sa inaugurasyon ng bawat uupong presidente ng Amerika, hindi po sila talaga nag-iimbita ng mga head of state. Kaya hindi po totoo na hindi po kilala ni Trump si PBBM. Pinapakalat nga nila, tinabla, hindi daw kilala. Ang alam ko, bumati pa nga yata si PBBM noon eh. Pagkapanalo po ni Donald Trump, parang, bumati po si PBBM. At ang alam ko, parang kinumusta pa nga si dating First Lady Imelda Marcos eh. Kinumusta po ni Trump. Di ba? Sino nakakatanda sa inyo? Yan. Meron ako nabalitaan ganun. Tapos sasabihin nila na si Duterte at Sara daw ang gusto ni Trump. Paano? Si Duterte nga po, hindi po makapunta ng Amerika eh. Hindi ba? Ang alam ko po, naimbitahan na dati si Duterte sa Amerika, pero tanda ko, hindi din yata pumunta. Hindi nagpunta ito eh. Kaparehas din itong si Senator Bato, hindi rin makapunta yata ng Amerika. Tapos sasabihin itong mga nasa kampo ni Duterte na inisnab daw ni Trump si PBBM. Nako, talaga ano. Kaya sa mga kababayan po natin dyan na madali pong mapaniwala
aba mag-isip-isip naman po muna kayo. Balikan niyo po ang kasaysayan. Oo, huwag basta-basta maniwala sa mga ganitong balita, lalong-lalo na kung galing sa mga nasa kampo po ni dating Pangulong Duterte. Ay nako, maniwala kayo. Itong mga nasa kampo po ni dating Presidente Duterte ay umaatungal. Oo, kaya po nag-iingay po sila. Oo, lalo na ngayon po, nasibak or sinibak po ni PBBM si Duterte at si Inday bilang miyembro po ng National Security Council. Kaya nga po, kaya gagawa yan ng mga ingay o mga fake news laban po sa ating Pangulong Bongbong Marcos o kaya sa ating administrasyon. Pansinin po ninyo mga kababayan, mga ka-explore. Ang mga dati ay kalaban po ng mga Marcos, gaya po ng Pinklawan, di ba? Yung Dilawan, at kung ano-ano pa. Oo, tahimik po. Tahimik. Maaring nakikita po nila siguro na maganda o nasa tamang panunungkulan itong si PBBM. Kaya kontento sila. Maaring kontento sila sa performance ng ating Pangulo. Pero hindi ko naman sinasabi na perpekto ang panunungkulan ng ating Pangulo. Kaya pag sa tingin nila may mali, asahan natin babatikos at babatikos din ang mga yan. Ganun, normal lang naman po yan eh. At kahit naman po ako, kahit naman po tayo, mga ordinaryong Pilipino, may karapatan din po tayo na mag-react kung kinakailangan, lalong-lalo na kung hindi natin gusto yung ginagawa po ng administrasyon. Pero po, ito pong nasa kabilang kampo, wala pong nakikitang tama. Wala pong nakikitang tama sa administrasyon. Lahat mali. Wala ba silang nakakontentuhan o may pansariling interes lamang? Yan ang tanong eh. Nakikita nyo naman po, mga kababayan, siguro, no? At naoobserbahan naman po ninyo mga galawan na mga yan. Kaya mga kababayan at mga ka-explore, huwag pong basta-basta maniniwala sa mga balitang walang batayan. Alam nyo, maganda po ang ginagawa ng ating Pangulo. Maganda po ang takbo ng ating administrasyon. Kaya bilang mamamayang Pilipino, dapat naman suportahan po natin ito. Huwag na nating balikan ang nakaraan. Yung nakaraang bangungot ang dulot sa bayan. Yan po lamang. Maraming salamat po muli sa panonood. Mag-comment na lang po kayo kung ano po ang inyong mga saloobin at damdamin. Come again, sir. You're lying!